So ang ginawa ko nung time na yon, hindi ko matandaan kung ilang sakong bigas yon. Pero ang ginawa namin mag-aama, yung 3 kong boys, penorsyon namin, tagpa 5 kilo. Kaya magugulat kayo, tawagin ko at ipapakilala ko sa inyo yung 3 kong ang pupogi. Pero nagagalit ako kasi sabi ko lagi silang mag-supply. Kasi pangit naman pag ako lang lagi ang pogi, pusa. Kaya ma'am, sir, sa mga nag-request po, makakarating pa rin to, hintayin ko na lang po yung next school year. Kaya ako po ginawa ang video na ito para malaman ninyo na hindi ko pinagsawalang bahala yung request ninyo. Gusto ka, Han? Kain ka ng kain eh. Nabusog ako. Kumain kami ng pansit, mga kababayan, nagluto. Yung mga boys natin nandun sa kusina, kumakain pa. Ayaw magpaawat ni Kuya Oliver, mga kababayan. No? Nakatatlong bante. Ha? Nakatatlong pansit na. Okay. Ganon din ako, mga kababayan. Siyempre, yung dinner namin ngayon, pansit. Kaya, kumusta po kayong lahat, mga kababayan, mga kabarangay? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Yan. Dito kami ngayon. At ito, tapos na po yung pinakabit kong TV console. Para pag nanonood yung mga tao dito, magandang tignan. At sa pagkakataong ito, mga kababayan, nandito kami lahat dahil sarado yung ating company sa Makati. Kaya thanks to God, ito yung araw na masasabi natin na pagninilay-nilay. Ano ba tawag dun, Han? Pagninilay-nilay. Dahil, Kasi ano. di ko alam. Dex, halika rito nga. Paano explain ba yon? Itong mahal na araw na to. Sige nga. Ay, ba't hindi alam? Siyempre patay si Jesus. Ay, ito yung time na pinapahirap. Oh, naghihirap siya. Naghihirap si Papa. No? Tapos, kailan siya nabuhay? Sa linggo pa yun. Linggo ng pagkabuhay. No? Yun, mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. Ito, update ko po kayo dito sa ating bahay. Natutuwa po ako kasi tapos na at kasama rin ang ating pamilya. Nga pala, natutuwa rin ako kasi may lagayan. No? Kita mo yan? Sana magkaroon din ako dito Sunday. Oy! Di ba? Natutuwa lang ako kasi matagal itong nakatago, mga kababayan. Pero ngayon, dito, naalala ko lang. No? Thank you. Thank you po sa inyong lahat, sa inyong suporta. Ito yung natanggap natin nung 100 subscribers tayo. Nung na reach natin yung 100k subscribers. No? So, sabi niya dito, Daddy Frankie Vlogs for passing 100 subscribers. And then, after ng ilang panahon, nakatanggap na naman tayo nito. Ano tawag dito, Ken? 1 million subscribers. Yun! Presented to Daddy Frankie for passing 1 million subscribers. Parang hindi natin lubos akalain. Nung nagsisimula pa lang tayo, mga kababayan, sisimula pa lang ako talaga noon, nag-aaral pa lang ako. Naalala ko noon yung unang-unang bigay ko talaga sa ating mga kababayan na binidyo ni Aling Rochelle at hindi pa ako vloggers noon. Kumbaga binidyo lang, in-upload lang sa Facebook ko mismo. Parang natuwa lang ako, no? Sino po ba ang nakapanood noon? Noong pandemic at lockdown. Wala talaga sa isip namin yung mga ganito dahil hindi ko rin to alam. Sino po ang nakapanood na namigay kami ng bigas? Sino yung mga batang kasama ko noon? Sila. Tayo nun. Di ba? Lahat ng bata. Nung time na yun, mga kababayan, lockdown kami, hindi kami makalabas. Although ako may business ako. At
may permit din akong makalabas. So ang ginawa ko nung time na yon, hindi ko matandaan kung ilang sakong bigas yon. More than, Parang 30, mga ganun. yes. 25 to 30 sacks. Oo. Hindi ko na maalala yon kung ilan. Pero ang ginawa namin mag-aama, yung 3 kong boys, penorsyon namin yung bigas, tagpa 5 kilo. Kasi lockdown. Nakita ko nung time na yon na hirap yung mga kapitbahay natin dito sa barangay natin sa Makati noon. Kaya pinorsyon namin, tapos isiniksik ko sa pick-up. Talagang ako ang driver. Tapos syempre takot na takot tayo noon nung lockdown. Maliit lang ang bukas ng bintana ko. Tapos si Mami Rochelle mag-aabot sa isa-isa, tapos ganyan. Takot na takot talaga. Pero pinilit pa rin namin mga pagbigay sa aming barangay ng bigas. Naalala ko talaga. Di ba? At tapos ang video nun mga kababayan, hindi na na-videoan yung pagbigay masyado. Doon lang yung kung paano lang namin ipinorsyon kasama yung aking mga anak na maliliit pa nun. Pero ngayon mga kababayan, magugulat kayo, tawagin ko at ipapakilala ko sa inyo yung 3 kong ang pupogi. Pero nagagalit ako kasi sabi ko lagi silang magsuklay. Kasi pangit naman pag ako lang lagi ang pogi, pusa. Diba? Kuya Francis, halika. Dito ka na. Dali. Yan. Si Kuya Francis dito. Okay. Kumusta si Kuya Francis? Okay lang po. Kagigising lang niya mga kababayan. Kumusta pag-aaral ng anak ko? Maayos naman po. Yan. Kumustahin mo yung mga viewers ni Daddy Frankie? Hello po mga viewers ni Daddy Frankie. Yun lang? Ang damot mo naman. Kung ako ganyan kapogi, aba, ipagngangalandakan ko. Dapat sasabihin mo, hello mga kababayan, ako nga po pala si Francis Pogi. Ganon. O, sige nga, gayahin mo si Daddy Frankie kung halimbawa, kunwari magbablog ka. Sige nga. Hello mga kababayan, ako nga po pala si Francisco Bibugari ng anak po ni Daddy Frankie. Masaya po akong makilala po kayo. Ayan. How can you describe your daddy? Isang matapang, Uy! matapang po siya tapos Matapang siya ka. Paano mag-manage si Daddy Frankie sa kanyang mga anak? okay po siyang ama tapos mahigpit po siya pero alam ko po para sa amin rin po yung Ayun. Okay. Idol mo pa si Daddy Frankie? Opo, idol po. Bakit? Pero anak, love you anak. Yan. Naalala ko lang kasi mga kababayan talaga, nung pandemic time na nagportion-portion kami ng bigas, ang liliit pa nila. Parang naglalaro lang sila to help me. At napagtripan ko pa nga itong 3 to dahil pandemic time, no? Hindi, sino ba? Si Kuya Chris. Halika, isa pa. Kuya Chris. Yan, para makilala nyo mga kababayan itong aking mga anak. Alam ko maraming hindi pa nakakilala. Sit down here, anak. Yan. How are you, anak? Okay lang po. Oh, kumustahin mo yung mga viewers ni Daddy Frankie? Hello po sa mga viewers po ni Daddy Frankie. Kumusta ka? Okay lang po. Okay. Paano mo i-describe si Mama? Mahigpit ba si Mama? Paano mo i-describe si Mama? Paano niya kayo hinaalagaan? Si Mama po, mabait po siya. Marunong din po siya mag-manage ng mga Ba't umiiyak ka? Hindi po. Ay, Hindi. Ayan, ang galing. Siya po yung panganay, siya yung pangalawa, and then pangatlo, si Kuya Dexter. Kung ka doon, Han? Kuya Dexter? nandito. Yan. Yay! At syempre si Kuya Dexter mga kababayan. Naalala ko talaga, yun gaya ng aking sinabi kasi hindi ako makapaniwala, hindi ko lubos akalain na yung paglalaro namin. Although talagang hindi naman laro, kumbaga nung tinutulungan nila magporsyon ng bigas para ipapamigay sa aming mga kababayan, sila maliliit pa, may kasamang laro pa, no? Kaya hindi namin iniisip, hindi ko alam na may mga ganitong plaki na magaganap. No? Kasi in-upload namin yon sa Facebook lang talaga at walang page, walang YouTube channel. No? Nung time na yon may bandong na. Meron na Han. 2 years old siya. Hi bandong, come here. Sit down beside your mama. Ayan.
So ito po yung anak kong mga lalaki, guys. No? Ang anak kong babae, nag-iisa lang po. Tsaka si Bandong. Bandong, hi to everybody. Hi po. Okay, Bandong, I have some question for you. Okay? Look at the camera. You can answer my question. Okay, please, Bandong, describe your daddy to our ano. How can manage Daddy Frankie about my family? Okay? You are a very good manager and also a good daddy about my heart, and also you can also be my daddy in my whole life. I love you, Dad, for this, and I love your management to your mama and papa. Okay. How much you love your mama? I love you so much, Mama. I like your being caring about me, and I love you like 100%. Wow! Parang barkada nito si Polivic ah. Give me 5! Oh. Sabi ng ating mga viewers, why you're so cute and handsome? Kasi pinapapuki ako ni Mama sa kay Kapay. Wow! How about Kuya Dexter? How can you describe your daddy? Siya ba'y matapang daw? Sabi ni Kuya, matapang daw si daddy. Ano, can you explain? Si Papa mahigpit sa amin, tas yun, lagi kaming pinapagalitan, pinapalahanan na kung anong mga dapat gawin sa buhay. Naiintindihan din naman namin yun kasi para naman sa amin yun. Tas, yun nga, idol ko rin siya kasi syempre nakakatulong sa mga naghihirap na kababayan natin, lalo na nung pandemic. Naalala ko rin yun, nag-portion kami ng mga bigas para ipamigay kasi nga wala nang trabaho yung ibang mga tao. So, yun, mabait na tao. Yun, correct. Yes, naalala talaga nila mga kapamayan kasi maliliit pa sila. Kaya, yung hindi mo akalain, basta, yung lagi kong sinasabi kasi mga kababayan, no, basta maging mabuting tao ka lang. Sumunod ka lang sa batas ng Panginoon, maging mabuting tao ka lang, at samahan ng sipag. I'm sure si God ay gagawa ng mga bagay-bagay na hindi mo inaasahan. Magugulat ka na lang sa balik ng ating Panginoon. At anak, naalala nyo pa ba nung pandemic, ano yung trip na ginawa ko? Ginawa nating 4? Nagpakalbo. Yan. Nag-deal po kami kasi 3 months yun mga kababayan eh. Pakalbo kami lahat. Sige nga, sino makakahanap nun? Hindi, wala tayo. Pero may picture tayo nun. Meron sa cellphone. Oh, nag-aasaran pa nga tayo nun eh. No? Yung pangit mo nun eh. Sino umiiyak? Sino umiiyak nung nag-aasaran tayo? Hindi, Picon, si Kuya Francis. Si Kuya Francis Picon. Ayaw niya kasi. Ayaw niya kasi magpakalbo, pero dahil usapan lalaki daw, so pakalbo silang 3. Akala nila kasi hindi ako didil. Nagpakalbo rin ako, so napilitan sila nagkalbo, nag-razor kami lahat. Di ba? Tapos nung dinner time, ang papangit nila. Hindi nga, kasama siya eh. Magkasama rin si Bandong? Kasama siya nung kinalbo. O, kinalbo rin si Bandong noon. Pero baby pa siya kasi noon. 2 years old. 2 years old. And now, how old are you, Dong? 7 years old. 7 years old na. 5 years Okay. Okay, pinapawisan ka. No? So yun yung kwento ng buhay namin mga kababayan. Kung bakit dumating to sa buhay ni Daddy Frankie. And masaya ako na hanggang ngayon po, tuloy-tuloy po yung suporta ninyo sa amin. No? Kaya Kuya Francis, Kuya Chris, Kuya Dexter, and Kuya Bandong. Okay? Very good, Bandong. Give me 5 again. I love you, anak. Natutuwa kasi siya kasi nakita niya yung play mo. Ay, ngayon mo lang nakita to? Okay, you had. Yan. Ngayon mo lang nakita yan? Ay, wow. Okay, very good. No? At syempre, mga kababayan, isa rin po nga aking i-remind pala,
Kasi may school po na nanghihingi sa amin ng, ano yun? Pumunta dito, mga teacher na nagre-request sila, baka pwede daw po makahingi ng mga toothpaste, sabon, ano ba yung mga, ano doon? Toothbrush, towel. Yun ang request nila, Daddy Frankie, baka pwede makahingi ng sabon, toothpaste, toothbrush, towel para sa mga estudyante namin. And then, tinignan ko yung school, is karapat dapat din naman ng bigyan. Kaya lang, yung request nila, maramihan, kaya in-order ko po muna doon sa company. And then, ngayon na dumating. So, baka isipin kasi, nung school, na in-ignore ko yung hiling nila, kaya ito, gumawa ko ng video ito. Mga anak, pakikuha nga yun. Be careful ha, dahan-dahan. Dahil ipakita natin dito. Ayan. Okay na, balik ko na. Yehey! Mabalik na natin. Paano? Ha? Sit down na lang. Kahit sa baba yung iba Dito na. na lang, dyan. Kaya pala may toothpaste. Yan. Kaya daw may toothpaste. Ha? Kaya daw may maraming toothpaste sa toothbrush. Oo. Kaya pala eh. Okay, sige, lagay nyo lahat dito para makita nila. Ayan. Yan, very good. Ibabaw din na. Ayan. Sayang lang mga kababayan, no? Hindi umabot. Graduation day na. Kasi hindi na namin kaya mga kababayan na bumili para i-portion-portion pa namin. Kasi sa totoo lang, sa dami namin ginagawa, yung mga i-upload videos pa nga mga kababayan, natatambakan na po kami. Thank you guys, thank you. Okay, go back to your seat na. Thank you Kuya Chris. Okay, no? So, hindi na namin kaya. Ultimo pati mga i-upload videos talagang tambak, ang dami pa. Kaya in-order na lang namin. Then, hindi ko rin alam na ganito ang naging ending niya. Sana magustuhan ng mga estudyante, ano? Ito po ay 350 ka na. Tama ba? Ilan ba to? 350 pack. So, yun yung bilang na, ang alam ko dyan mga kababayan, yung estudyante nila doon is 321. Pero ito, sinubrahan na natin para magkaroon. Kaya, ma'am, sir, sa mga nag-request po, makakarating pa rin to, hintayin ko na lang po yung next school year para mabigay pa rin namin ito. Hindi naman po ito masisira, wala rin naman itong expiration. Kaya ko po ginawa ang video na ito para malaman ninyo na hindi ko pinagsawalang bahala yung request ninyo. Kanya nga lang ako humihingi ng dispensa at paumanhin kasi hindi po umabot. Pero okay lang yan, isang buwan. Ay, 2 months lang naman, pasukan na ulit eh. June. So, June. So, ibibigay pa rin natin doon sa school kung saan, no? So, honey, okay na ba to? Magugustuhan kaya nila to? Yes, okay. No? Oo. So, sabon, toothpaste, toothbrush, and then towel, no? Marami tayong mga batang mapapasaya. Kasi ang sabi nung teacher na nagpunta dito sa amin, Daddy Frankie, makahingi ng makalambing sa'yo ng mga sabon toothbrush para maturuan natin yung mga bata. Kasi nakikita daw nila na yung ibang mga bata, hindi naman lahat, siyempre siguro sa kahirapan, kawalan, yung iba, amoy araw, or yung iba hindi daw nakakapag-toothbrush. So sa pamamagitan nito is maituro natin yung kalinisan. Kaya maraming salamat mga kababayan. Ganon din sa teacher na nag-request sa amin. Soon darating po kami dyan at para maipabahagi ito, no? So, honey! Yes, ayan po mga kababayan. Dong, Ayan. dito ka dong. Yun po, doon po sa school, opo, paantay lang po, pasensya na po kayo talagang na-late lang po talaga yung dating neto. Pero soon po makakarating sa pasukan, ay by June po, makakarating po dun sa school na nag-request po nito. Yun po mga kababayan, maraming salamat po ulit sa lahat na nakasuporta sa Team Daddy Frankie. Yan. Hindi po namin ito magagawa kung wala po kayo. Kaya maraming salamat po. Sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa, maraming salamat po. Kayo po ang isa kayo sa mga rason kung bakit nagagawa namin to dahil sa walang sawa ninyong
suporta. No? Kaya mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-iingat po kayo parate. Huwag po kayo mag-alala. Ano't ano man po ang mga struggle or pagdadaanan, problema, mga pagsubok, lalong-lalo na sa Team Daddy Frankie, hindi po magbabago ang motivation ng Daddy Frankie na gagawa at gagawa ng paraan para makapag-abot tayo ng tulong sa ating mga kababayan. Kumbaga, may mga medyo nalulungkot din ako mga kababayan na nangyayari or sa nangyari. Pero gaya ng aking sinabi, hindi po magbabago ang Team Daddy Frankie. Maraming paraan para makatulong at hihilingin ko po sa lahat ng aking mga minamahal na viewers na wala po tayong sisisihin para hindi maging magulo. Kumbaga, wala po tayong kaaway, wala tayong hinanakit kanino man. Dahil ang Team Daddy Frankie po ay gumagawa lang ng paraan para makatulong. Hindi po tayo against sa ating mga rules, mga batas. Susunod po tayo ng maayos, matiwasay. Si Daddy Frankie po ay susunod sa lahat ng gusto. No? Kaya please, mga kababayan, support lang po tayo, mag-pray lang po tayo. Huwag na po tayong magsisi, huwag na tayong mag-drop ng mga name para walang maging problema. So, muli po mga kababayan, maraming salamat po kasama ng aking team. Ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta. At syempre mga kababayan, kung na-reach ni Daddy Frankie yung mga ganitong bagay, ay masaya rin po akong ipamalita sa inyong lahat na hindi lang si Daddy Frankie ang nagkaroon ng mga followers, viewers. Dahil pati ang aking mga team, mga kababayan, lahat po, si kagaya ni Kuya KJ27, nung magsimula si KJ27 sa akin, ang followers niya sa kanyang Facebook page, ilan? Yung pagbalik dads o yung unang-una? Yung unang-una. 10K. 10K pa lang ang followers ni Kuya Ken nung magsimula kami. Pero sa tulong at pagkakaisa namin, ngayon si Kuya Ken sa kanyang Facebook page, ilan na? 1.1 dads million. Naka 1.1 million followers na po siya. Dahil po yan sa kanyang pagtsatsaga at pakikiisa sa Team Daddy Frankie. Yan. Ganon din po kay JC, Kuya Jesse. Nung magsimula si Kuya Jesse, I think is 1.5. 0. Zero. Wala pang, may page na rin yan mga kababayan. Hindi, YouTube lang siya. YouTube lang po yan si Kuya Jesse. Pero mula nung nagsama kami, hanggang nag-day off siya ng 1 taon, and then bumalik. Dahil gaya ng aking sinabi mga kababayan, dahil sa pagkakaisa namin, ngayon, ilan ang followers ni Kuya Jesse? 700,000. Naka 700k followers na rin po siya sa kanyang YouTube channel. Ganon din po si Kuya Rizky sa kanyang Facebook page. 1 million na. Naka 1 million na rin si Kuya Rizky, bagamat wala siya ngayon, nandun siya sa kanyang pamilya, naka-day off siya. Ganon din si Boss JB. Si Boss JB, nagsimula yan in the zero din. Ilan na ngayon si Kuya? 4.5. Naka 4.5 million followers na rin si Boss JB. Ganon din si Tax, mga kababayan. Nung nagsimula, umanib sa amin si Tax. Ilan pa lang? Nasa 10,000 I think. Baka wala pa. 15. Ha? 15. 50. O 15,000 si Boss Tax nung nagsimula sa amin. Ngayon, ilan na si Boss Tax? 1 million. 1 million na rin. Ganon din si Sam Motovlog. Maliit pa rin ang kanyang page. Bagamat gumagana na rin yan bago kami magkakilala. Sam Motovlog na rin yan. Pero ngayon, ilan na si Sam? 905. Naka 905,000. Sino pa hindi ko nabanggit? Aling Rochelle. Si Aling Rochelle. Hayaan mo na yan si Aling Rochelle. Sorry naman, honey. So, yan. Si Aling Rochelle, bagamat hindi siya madalas makasama dahil siya po yung naiiwan sa aming business, salamat din po sa inyo kasi kahit madalang siya, ay sinusuportahan yun rin siya. Ngayon, honey, ilan na yung followers mo sa Facebook page mo? 2.4. 2.4 million. Yan. Sa kanyang YouTube channel, mga kababayan, is malapit na rin po siya mag 100, mga kababayan. Ilalagay ko po dyan ang kanyang YouTube, link ng YouTube channel niya para ma-reach din daw niya
itong 100K subscribers, no? Kaya ako'y maglalambing sa inyong lahat mga kababayan, support din natin ang YouTube channel ni Aling Rochelle para makamit din niya itong 100K subscribers. So, syempre mga kababayan, gaya ng aking sinabi, hindi ko po mararating ito una kung hindi sa tulong at gabay ng ating Panginoon. Pangalawa, dahil po sa inyong walang sawang pagsuporta. At dahil din po sa aking team. Kaya salamat sa lahat ng aking team, kahit na yung mga naunang team ko na umalis na sila magmula kay Mons Channel, kay Kuya Rab, yung mga yan, mga kababayan, pagamat nawala sila pero katawan lang, present lang nila ang nawala, hindi sila nawala sa puso't isipan ni Daddy Frankie. Kasi alam ko po, naging party sila ng team. Yun lang, may mga gusto rin silang gawin or gusto nilang subukan sa ibang lugar. Kaya naman, ako'y nagpapasalamat pa rin sa kanila. Yung iba naman, hindi nila na ipagpatuloy, siguro ganun talaga. Pero kagaya ni Ken, nag-day off din yan, pero bumalik. Walang masamang tinapay kay Daddy Frankie. Ganon din po kay Kuya Sam. Kaya sa aking team, salamat po sa tiwala ninyo sa akin. Salamat sa suporta nyo. Salamat at kaisa ko kayo. Nawa po, Team Daddy Frankie, magsama-sama tayo hanggang sa dulo, walang iwanan. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo, kung sa tingin ninyo or nakita nyo na may mas magandang opportunity sa kabilang bakod or what, magpaalam tayo ng maayos, maghiwalay tayo ng maayos para anything happen, pwede kayong bumalik, magkakisalubong man tayo sa ibang lugar, ay masaya. Diba? Lagi kong pinapaalala yan mga kababayan sa kanila na i-treasure natin yung naging magandang samahan natin. Huwag natin sisirain yung ating samahan. Ipakita natin na tayo ay totoo at nasa tamang landas tayo. Mga kababayan, mga kabarangay, ginawa ko ang bidyong ito, ang kwentong ito, hindi po para ipagyabang or anuman. Masaya lang po ako sa naging outcome nitong team namin dahil alam ko marami kaming napapasaya. Lalong-lalo na sa ating mga lolo't lola, mga senior na talagang malapitan loob ng inyong lingkod. Ganon din sa ating mga kapatid, mga kababayan na talagang nawawalan ng pag-asa. Pero dahil sa gabay ng Panginoon na binigyan tayo ng kalakasan at ginamit tayo or ginagawa tayong instrumento, ay marami tayong natutulungan mga kapatid na talagang nawalan ng pag-asa. Marami, nandyan po sila Ate Nancy, si Ate Lisa, Perjoy, Nanay Miguela, ilan pa lang yan. Sino pa? Maricel. Si Maricel, Ate Tintin. Ate Tintin. Hindi na mabilang po sa daliri ko yung mga natulungan natin. Gaya ng aking sinabi, lubos akong nagpapasalamat sa ating Panginoon. Pero yung sinasabi ko kanina, hindi ko po ito ginawa. Hindi ko ito isinasabi para ipagyabang. Gusto ko lang kapulutan ng aral. Gusto ko lang po maging magandang halimbawa. Kaya salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtulong. At gaya na aking sinabi, masaya na naman ako kasi kahit ganito lang po ito mga kababayan, alam ko marami na naman tayong batang mapapasaya. No? So, baka magtataka kayo, syempre kaya lagi-lagi papasalamat ko kasi yung binili ko dito, nakuha ko rin sa revenue natin yan. Kaya maraming salamat. So, sa mga kaibigan din namin dyan, Team Rise Above mula simula, maraming salamat din po, Team Rise Above. Sabihin man nila kung ano man ang paniniwala ng iba, ang importante na katulong tayo sa ating mga kababayan na higit na nangailangan. Alam ko sa mata ng Panginoon, ano't ano man nagiging feedback sa mga charity vlogger, pero pag nag-abot tayo, yung nauna kang nagbigay ng tulong sa taong dukha or taong mahirap, ay malaking bagay na yan. Masaya na po si God. Ano't ano man ang magiging balik sa mga views or what, wala na po tayong ano doon. Basta nire-respeto ko kung anong opinion ng bawat isa sa atin. Pero ang alam ko, basta nakakatulong tayo is goods na po yun. Honey? Yes po, ayan.
Ayun po, maraming salamat po sa pag-support niyo sa team Daddy Frankie. Sana po parati niyo pong susuportahan at para mas marami pa tayong matulungan. At again po, mga kababayan, mga kabarangay, hingi po ulit ako ng lambing para sa inyo. Yun po, pakisupport niyo po ang Aling Rochelle Vlogs at Aling Rochelle Official sa FB at sa YouTube. At yun po, at meron din po akong second channel, ang Paboritong Asawa. Yun po, pakisuportahan nyo rin po yan. Para po, mas makatulong pa po tayo. Meron pa, si Chano, hindi natin nabanggit. Lagot kayo. Oo. Ayan. Mga kababayan, mga kabarangay, sa aking team kasi, depende rin yan sa kanilang sipag. Di ba? Basta binibigyan ko sila ng open, magkakaisa. Pero nasa kanila pa rin sipag yan. Kaya bye-bye po mga kababayan. Mabuhay po tayo. Magandang umaga. Magandang tanghali, magandang gabi, saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, mabuhay po tayong lahat. God bless po. Daddy Frankie, tayo na'y tumulong, kaagapay mo.